Maria del Socorro Flores Lera na parehong kasapi nga ng free trial chamber na maglabas ng kanilang warrant of arrest noon laban kay Duterte. Sa pagsusumiti ng kanilang mga sulat, nagpaliwanag sila sa loob nga ng maikling panahon ay inilabas nila na batay doon sa Artikulo 41 ng Rome Statute at Rule number 34 ng Rules of Procedure and Evidence ng International Criminal Court na nagbibigay naman ng karapatan doon sa mga hinahamon na mga hukom na maglahad ng kanilang panig, ngunit hindi sila maaaring lumahok sa mismong pagboto kung dapat ba silang i-disqualify. Noong Mayo 9 ng taong ito ay naghain nga ng request for disqualification ang kampo ni dating Pangulong Duterte laban kina Alapini Ganso at Flores Lera matapos naman ang usapin ng jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Nauna na rin tinanggihan ng International Criminal Court ang hiling ng kampo na voluntaryong magbitiw ang dalawang hukom sa kasong kanilang hinahawakan. Ayon pa sa kampo ni Duterte, may dahilan para pagdudahan ang pagiging patas o bias ng mga hukom dahil sa dati na nilang naging mga papel sa pagdedesisyon sa parehong usapin ng jurisdiksyon. Gayunman ay binigyan diin ng International Criminal Court na walang lugar ang naturang kahilingan at tanging ang mismong hukom ang maaari lamang na humiling na umatras sa kaso. Tinuligsa rin ng prosekusyon ang mosyon ng depensa at iginiit na ang mga hukom ng International Criminal Court ay may presumption of impartiality. Anila, normal na bahagi ng trabaho ng mga hukom ang humawak ng magkakaparehong usapin at hindi ito may tuturing na indikasyon ng pagkiling o kaya naman ay iba pang pagsang-ayon na lamang sa ilang mga bagay. Samantala, isa sa mga miyembro ng plenary ay si Judge Betty Holler at humiling na ma-excuse mula naman sa pagtalakay sa issue noong 13 ng Mayo at ito ay agad namang inaprubahan noong 15 ng kasalukuyang buwan. Ang hiling ng kampo nitong si dating Pangulong Duterte na questionin ang jurisdiksyon ng International Criminal Court ay nakabinbin pa rin at inaasahang pagdedesisyonan sa loob yan ng 4 na buwan bago pa man ang nakatakdang confirmation of charges hearing. Yan ay gaganapin naman sa darating na Setyembre 23. Sa bahagi ito mga kabombot Star Nation, kuha muna tayo ng mga developments sa ating kasamahan dahil itong National Bureau of Investigation ilalagay sa detention facility itong sa Bureau of Correction sa Muntinlupa City itong si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Kuha tayo ng balita, nasa linya si Bombo Bea Piniza. Idediretso na sa Bureau of Corrections Detention Facility sa may New Bilibid Prison sa Muntinlupa si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. pagkatapos ng naging pulong balitaan dito sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City. Ayon kay Atty. Antonio Pagatpat, nilinaw niya na ito ay hiwalay na pasilidad at pansamantalang solo muna si Teves sa silid na ilalaan sa kanya sa loob ng pasilidad. Anya maayos din ang seguridad sa naturang facility dahil ito ay direktang nasusupervise ng National Bureau of Investigation. Dagdag pa ng abogado, pansamantalang dito muna ilalagay ang dating kongresista at saka unti-unting ihahalo sa iba pang mga detainee makalipas ang ilang pang mga araw at nakadepende pa rin sa mga regional trial court kung magkakaroon pa o ipapakumit nila sa ibang mga pasilidad ang dating kongresista. Kaugnay yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Atty. Antonio Pagatpat. Will temporarily detain the person of the accused before our detention facility in Bucor, Muntinlupa. This is a separate facility from the Bureau of Corrections. This one. Sinuportahan naman ni NBI Director Jaime Santiago ang mga pahayag na ito ng abogado. Ani Santiago, ang pasilidad ay hiniram muna sa Bureau of Corrections dahil simula nang magiba ang kanilang dating tanggapan sa Taft Avenue ay nawala na din sila ng detention facility. Kaya naman agad na nakipag-ugnayan si Santiago sa tanggapan ng Bucor sa Muntinlupa na siya naman anyang distinct at nakaseparate sa mga convicted na preso ng Bureau of Corrections. Huwag na yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni NBI Director Jaime Santiago. Ganito po yan.
kami po magmula ng gibain ang building namin sa Taft Avenue. Wala po kaming detention facilities. So nakipag-coordinate kami with Bucor, pahiramin sa kami ng space doon. So binigay sa amin ang Building 14. That Building 14 is distinct and separate from the Samantala, Bongo Bucor na Dennis, kung saan Bongo Joy. yung mga convicted ay nakakulong. Kaya yun po ang ginagamit namin. Kaya doon, ganito po yan. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Joy, nauna naman dito ay sumailalim na sa mga proper procedures si Teves pagdating nito sa NBI kagabi. Natapos na ito sa medical procedures, pagkuha ng mugshot at maging mga booking procedures gaya ng pagkuha ng fingerprint at pati na rin ng biometrics nito. Sa kasalukuyan naman, Bombo Dennis, ay agad namang ihahatid ng NBI si Teves sa Muntinlupa ngayong araw din para pansamantalang mamalagi sa pasilidad ng Bureau of Corrections. Yan muna ang mga updates Okay, mula Bombo dito Bea. sa Pasay City. Yes, Bombo Dennis. Oo, kumusta naman yung pagkikita ng mag-inang Teves dyan sa tanggapan ng National Bureau of Investigation? Initially ay, sige, papakita natin mga kabombo, mga Kastar Nation, yung pagkikita ng mag-inang Teves sapagkat dyan ho sila nagmistulang reunion yung pagkakataon na ito. At nang makabalik na itong si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. ay nagkaroon sila ng pagkakataon na magkita. Ayan o, Bombo Bea, pinapakita natin para sa ating mga taga-subaybay. Emosyonal, Bombo Bea, yung mag-ina sa kanilang pagkikita dyan sa punong tanggapan ng National Bureau of Investigation. So, ano ito, pinayagan din yung nanay ni former Congressman Teves na magstay dyan sa tanggapan ng NBI habang nananatili din ito si Teves Jr. sa kustodiya ng naturang tanggapan. Actually, Bombo Dennis, kagabi dumating itong nanay din ni dating Congressista Teves Jr. at masaya siya na nakapiling niya yung kanyang anak matapos ng 2 taon na hindi nila pagkikita. At labis-labis na lamang din yung kanyang pagiging kasayahan na naramdaman niya kanina dahil nga sa wakas after 2 years nakita na niya yung kanyang anak. So far, yun lamang yung kanyang nabanggit sa atin kanina dun sa naging press conference sa tanggapan ng NBI, and sa kasalukuyan nandun pa rin siya and nakaalalay pa rin siya kay Teves Jr. and ang alam natin kasama din siya doon sa maghahatid sa Bucor facility sa Muntinlupa. And then doon na din matatapos yung kumbaga pagkikita nila and maaari naman siya makadalaw anytime, Bombo din. Ayun. With that, maraming salamat, Bombo Bea. Yan muna mga updates mula dito sa Pasay City. Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Suportado ng Department of Interior and Local Government ang naging pagpili at pagtalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Sa isang pahayag, buong pusong tinatanggap at sinusuportahan ang kanilang tanggapan ng bagong appointment na ito ng Pangulo. Anya, ang desisyong ito ng Pangulo ay sumasalamin lamang sa isang mabusising pagpili nito kay Torre bilang bagong hepe at kung paano ang credentials nito na naging dahilan para maitalaga ito bilang bagong leader ng pambansang pulisya. Tiwala din anya ang departamento na sa ilalim ng liderato ni Torre ay makapagdadala ito ng pagbabago, inobasyon at mas matibay na pagtupad sa mandato ng kanilang hanay na makapagsilbi at makapagbigay ng proteksyon sa mamamayang Pilipino. Samantala, nauna na dito tinawag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na isang excellent choice ang desisyong ito ng Pangulo. Ang kanyang pagpili o napili ay mas malinis na track record, very qualified at very dynamic din anya si Torre na siyang karapat-dapat bilang maging leader ng naturang organisasyon. Kapag nag-usap na kami, pero na siya napili. Okay, hindi lang natin siya mga. Excellent, excellent. Very qualified, very dynamic. Good fact. Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla. Samantala, nagpahatid naman na pagbati ang departamento kay Torre at inaasahang pamumunuan nito ang mga pulis na may mga integridad at maayos na reforma. Oras natin sa buong kapuluan, 19 na minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali.
Malugod ding tinanggap ng pamunuan ng National Police Commission o NAPOLCOM ang pagkakatalaga kay Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. Ayon kay National Police Commission Vice Chairperson Attorney Rafael Calinisan, matagal na nitong nakasama at nakatrabaho itong si General Torre noong siya ay District Director ng Quezon City Police District. Naniniwala si Calinisan na magagampanan nito ang kanyang tungkulin bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Kumpiyansa rin ito na mapamumunuan ni General Torre ng maayos ang mahigit 250,000 na miyembro ng pambansang pulisya at makapaglilingkod ang mga ito ng buong katapatan sa mamamayang Pilipino. At tiniyak din ng opisyal ang kahandaan na makatrabaho si General Torre lalo na sa pagpapanatili ng kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Samantala ito naman si dating Congressman Arnie Teves Jr. ihiniling sa korte na bilisan na ang proseso ng kanyang kaso. Naging emosyonal din ito dahil sa pahayag ng kanyang ina. Narito alamin natin ang mga development sa pag-uulat ni Bongbong Isa Cotonera. Hiniling ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves sa korte na bilisan na magiging proseso ng kanyang kaso ngayong nakabalik na siya sa Pilipinas. Naniniwala kasi siya na magiging mabilis naman ang proseso at nanindigan siya na malinis ang kanyang konsensya. Bagaman inamin niyang siya ay malungkot dahil inasahan na niyang makukulong na siya agad kahit hindi pa rin naman siya convicted. Masaya pa rin siya na nakauwi na siya ng bansa dahil nakita niya na muli ang kanyang ina pagkatapos ng 2 taon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni dating Congressman ng Negros Oriental Arnolfo Arnie Teves Jr. Ito lang sana yung request ko sa korte na sana mabilis yung kaso. Dahil sa totoo lang kung tatrabahoin talaga yung kaso, sandali lang natapos kung So, yun lang yung Anyway, I believe I trust my lawyers very well. I know my conscience is clear. So, ang sa akin lang, sana lang mabilis yung process para matapos na. Nang tanungin kung handa naman niyang harapin si Janice Degamo, binigyan din niya na kaya niyang harapin ang kahit sino. Kaugnay nito, hindi napigilan ni Teves na maging emosyonal nang tanungin ng kanyang ina na si Zenaida Teves kung ano ang kanyang nais sabihin sa kanyang anak ngayon na nakasama niya na ito. Sinabi ni Zenaida Teves na masaya siyang nakita niyang muli ang kanyang anak dahil nang namatay ang kanyang ama ay hindi man lang niya ito nasilayan. Nang tanungin kung ano ang una nilang napag-usapan ay ginawa ng magkita sa kagabi sa NBI, anya wala silang napag-usapan ngunit nagyakapan lamang agad sila. Naniniwala siya na ang lahat ng ito ay matatapos din at laging manalig sa Diyos. Kaugnay niyang pakinggan natin ang naging kasagutan ni Zenaida Teves sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Yung yakap namin, unspoken word, wala kami pinag-usapan, but yung yakap namin sa dito, salamat ako sa Diyos na after 2 years, nakita ko na naakap ko yung anak ko. And I would also like to thank the people who have been supporting us with their prayers. Ang bilin ko talaga sa kanya is parating manalangin. They will be. Nagpapasalamat sina Arnie Teves, ang kanyang ina na si Zenaida Teves at legal counsel na si Attorney Ferdinand Topacio sa National Bureau of Investigation. Ani nila naging maayos ang paglilipat ni Teves sa NBI at nasunod ang lahat ng human rights at human decency. Sinabi ni Teves na ligtas siya ngayong nasa kustudiya na siya ng NBI. Bombo Dennis, Bombo Jai. Nais ko lamang maitanong Bombo Isa, kung maliban dito sa ina ni dating Congressman Arnie Teves, nandyan din ba itong dating gobernador ng Negros Oriental o dumalaw man lang itong si Pride Henry Teves sa kanyang kapatid na nagbabalik bansa matapos kang ito'y sunduin doon ng mga otoridad ng ating bansa mula sa Timor-Leste, Bombo Isa? Actually, kanina, Bombo Dennis, hindi natin siya namataan doon sa pinaganapan ng press conference. Ang katabi niya lang talaga na kapamilya niya ay yung kanyang
na si Zenaida Teves at kasama niya nga rin itong si kanyang legal counsel na si Attorney Topacio dahil nga medyo mahigpit din no Bombo Dennis yung seguridad na ibinigay kay Arnie Teves dahil nga ay ngayong araw ay inaasahan na ililipat na siya doon sa Bucor no sa facility ng NBI sa may Muntinlupa. So yun ang kanyang inalang, ang kanyang nakita no doon sa press conference as well as yung mga nakasama niya mula pa kagabi no na pagdating niya dito sa NBI, Bombo Dennis. Okay, one just last point, Bombo Isa, may binigay na bang oras kung anong oras yung inaasahan na paglilipat dito kay Ginoong Teves patungo dyan sa pasilidad ng Bureau of Corrections sapagkat I heard ay hiram lang muna ng National Bureau of Investigation yung facility at dun pa samantalang ikukulong itong si dating Congressman Teves until such time na maglabas ng commitment order ang hukuman, Bombo Isa? Sa ngayon, Bombo Dennis, kanina pagkatapos ng press conference talaga, Bombo Dennis, ay inilipat din muna no, sa isang room si Teves kasama ang kanyang legal counsel at ang kanyang ina at doon muna sila ipinag-standby dahil nga sa ngayon, Bombo Dennis, inaalam pa natin kung anong oras talaga mismo siya ililipat doon sa Bucor. Pero pagtitiyak nga no, ng NBI ni Director Jaime Santiago na ready na ang kanilang facility doon sa Bucor at anumang oras ay pwede siyang mailipat doon ngayong araw, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa lungsod ng Pasay para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 26 na minuto, makalipas na ang alas 12 ng tanghali. Ikinalugod ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang pagpapanatili sa pwesto kay Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. Sa isang pahayag ay sinabi ng Armed Forces of the Philippines spokesperson na si Colonel Francel Margaret Padilla na walang magbabago sa kanilang pakikipagbalikatan sa Department of National Defense nang sa gayon ay tuluyang makamit ang mga plano para sa modernization effort ng kanilang hanay. Layunin din ito na mapatatag pa ang comprehensive archipelagic defense concept ng Pilipinas sa kabila ng pagpapatuloy ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon nga sa Armed Forces of the Philippines, nananatili ang pangakong poprotektahan ang soberanya ng Pilipinas sa ilalim yan ng pamumuno ni Secretary Teodoro. Kahapon nga ay inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi tinanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inihahing courtesy resignation ni Secretary Teodoro. Kung maalala mga kabombo, mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang humiling ng courtesy resignation sa lahat ng mga miyembro ng gabinete o yung mga cabinet secretaries para naman sa recalibration ng kanyang administrasyon. Ng ibang mga development mga kabombot Star Nation doon sa bahagi ng West Philippine Sea dahil itong paglalayag ng MV Kapitan Felix Oca matapos ang civilian mission pabalik na rito sa Maynila at ang panghaharas naman ng China sa West Philippine Sea inireklamo ng mga mangingisda. Kuha tayo ng mga detalye mamaya sa linya si Bombo Grant Hilario. Samantala, sa karagdagan pa nating balita, iniurong naman ng Senado sa 11 ng Hunyo. Take note mga kabombo, ito'y unang naiulat na gagawin ng Petsa 2 pero iniurong ho ito ng 11 ng taong kasalukuyan at nakatakda yung pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula yan sa original na schedule ay nagkaroon ng ilang adjustment. Anya kay Senate President Francis Chis Escudero, kailangan munang bigyang daan ang pagpasa ng mga priority measures o yung mga panukalang batas doon sa kanilang panig bago magsara ang ika-19 na Kongreso o 19th regular session ng Kongreso at yan ay sa darating na ika-14 ng Hunyo. Sa natitirang 6 na session days, iginit nga ni Escudero ang agarang pangailangan na aprobahan ang hindi bababa sa 12 panukalang batas. Kabilang na rito ang amendments sa Foreign Investors Long-Term Lease Act
at yung e-governance act at konektadong Pinoy Act, pati na yung fiscal mining regime rationalization, amendments sa Universal Healthcare Act at Virology Institute of the Philippines at Government Optimization Act, maging ang amendments sa Rights of Way Act at iba pang mga panukalang batas na nananatiling nakabinbin dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso at hinihintay ang mga hakbang ng mga senador para naman ito ay tuluyang maipasa ang naturang mga panukala at tinalakay niyan sa mga pagpupulong sa Legislative Executive Development Advisory Council kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noon pang Mayo 29. Dagdag pa nga ni Senate President Escudero, kailangang pagdesisyonan ng Commission on Appointments ang mahigit 200 na mga presidential appointments kabilang na ang 3 cabinet secretaries, 4 na opisyal ng Constitutional Commissions, 39 na foreign service officers at 277 na mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines, at yan ay sa bahagi ng pagtalima doon sa mga artikulong sinusunod kaugnay ng pangangailangan na maipasa ang kanilang credentials, habang ang pagbubukas naman ng Senado bilang impeachment court ay sa Hunyo 3, ngunit ayon nga sa bagong schedule ay gaganapin na lamang ito sa alas 4 ng hapon sa darating na Hunyo 11 ng taong kasalukuyan. Ako muna tayo sa West Philippine Sea. Itong sasakyang pandagat na ginamit ng atin ito coalition civilian mission na nagtungo dyan sa West Philippine Sea, pabalik na ho dito sa mainland ng ating bansa. Alamin natin mga kabombo ang mga activities pa habang sila ay pabalik dito sa mainland. May report si Bombo Grant Hilario. Bombo Grant. Check natin muli yung linya ni Bombo Grant Hilario maya-maya mga kabombo, dahil sila ay pumapalaot pa rin mula dun sa bahagi po ng malapit dyan sa Pag-asa Island, pabalik na dito sa mainland ng Luzon. Samantala sa mga karagdagan mo ng balita, Bombo Jai. Yes, Bombo Dennis, iginiit ni incoming mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na dapat ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit may mga nagsasabing dead on arrival ito sa Senado. May mga bulong-an niya na hindi nauusad ang kaso dahil sa kulang daw sa boto. Pero ang tanong ni De Lima, susundin ba ang proseso o uurong dahil sa takot? Ayon sa kanya, ang ebidensya, hindi chismis at hindi survey, dapat magsabi kung may sala si Duterte o wala. Git pa ng dating Senador at Justice Secretary, ang pag-atras sa proseso ay pagtalikod sa mga Pilipinong naniniwala pa rin sa hustisya. Anya, hindi pwedeng manatiling untouchable ang nasa kapangyarihan at dapat harapin ang katotohanan. Matatandaang na-impeach si Vice President Sara Duterte ng Kamara noong Pebrero 5 sa pamamagitan ng boto ng 250 na mga kongresista. Inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa Senado ngayong Hulyo. Kailangan ng 2/3 votes sa 24 na mga senadora para mapatalsik ito sa pwesto. Kunin natin muli ang linya mga kabombo mula dyan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito yung area ng West Philippine Sea. Kukumustahin natin kung ano pa ang mga nakahanay na aktibidad ng civilian mission na nagtungo dyan sa West Philippine Sea. Pag-uulat muna kay Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, inanunsyo na ng atin ito coalition na pabalik na ang barkong MV Kapitan Felix Ocas sa Maynila matapos ang isinagawang civilian mission, kung saan naglalayag na ito at tinatahak ang destinasyon patungo sa Pier 15 ng Manila Port Area sa pagtatapos ng naturang misyon. Ibinahagi ng kapitan ng barko na si Captain Jorge de la Cruz na nasa higit 40 nautical miles na lamang ang layo ng barko mula sa Manila. Kaya't ani ay inaasahan na ito'y makababalik ngayong araw mamayang mga bandang bago mag-alas 6 pa ng gabi. Samantala, kaugnay naman sa naturang civilian mission, the Bombo Dennis, isinagawa ng atin ito coalition na makasaysayan na sea concert. Ibinahagi naman ni Roberto Cadotoy Balyon, isang mangingisda, ang karanasan nito sa West Philippine Sea. Giit at reklamo niya ang panghaharaso mano ng bansang China sa presensya nito sa kanilang pangingisda.
Aniyay, apektado ang kanilang pamumuhay at maaaring matanggalan pa ng ikinabubuhay sakaling hindi maresolba ang issue sa West Philippine Sea. Narito pakinggan natin si Roberto Cadodoy Balyon, mangingisda at co-convenor ng atin ito coalition. United Nation Law kasi na nung binigay sa atin ang karapatan talaga, o kahit sabihin na lang natin na wala yung batas na yon, ang West Philippine Sea talaga simulat sa pool, dito kami nabubuhay na mangingisda. Dito yung aming teritoryo. Kung bakit nandito yung mga Chino na yan at hinaharas tayo dito at ito ay delikado na mawala sa amin dahil ito sabi nga natin, pabalik-balik natin sinasabi, ito yung ating pang-araw-araw na kabuhayan, pagkain, at para sa aming mga anak bilang hindi lang mangisda, bilang tayo mga Pilipino. Ito yung ating pamana sa kanila. United Dito Bobo Dennis, binigyan din naman ng mission commander ng atin ito coalition na si Rafaela David ang mensahe nilang dala-dala na magtungo ang grupo dito sa West Philippine Sea, kung saan ibinahagi niyang kapayapaan ang kanilang isinusulong sa isinagawang kauna-unahang sea concert sa bahagi ng Pag-asa Island. Dagdag pa niya, kaysa sa mensahe ng kapayapaan, pati ang mga karatig bansa ng Pilipinas. Narito ang tinig ni Mission Commander ng ating ito coalition, Rafaela David. Ang mensahe sa China ay klaro. Gusto natin ng kapayapaan sa West Philippine Sea. At yung kapayapaan na yan, hindi lang Pilipino ang may gusto, pero yung mga mamamayan din ng ating mga kapitbahay na bansa. Mensahe Live mula dito sa West Philippine Sea, Bombo Gran Hilario nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa karagdagan pa natin balita ay nanunsyo naman ng Commission on Elections na maglalabas ito ng pasya o desisyon sa darating na Hunyo hinggil yan sa disqualification petition laban sa Duterte Youth Party List. Ayon nga kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, ang resolusyon ang magtatakda kung balido o hindi ang accreditation ng Duterte Youth na kinikwestiyon ng ilang youth leaders mula pa noong 2019. Bagay ito ng kanilang prioridad dahil matagal nang nakabinbin ang kasong yan. Inaasahan naman na maglalabas ng desisyon ang COMELEC Division na may hawak ng naturang usapin bago pa man ang nakatakdang deadline sa 30 ng Hunyo ng taong kasalukuyan para yan sa lahat ng mga pending election cases. Paliwanag pa ni Garcia, ang punente o nagsulat ng naturang resolusyon mula dyan sa division level ay nakapaghain na rin ng kanyang draft resolution na kailangan pag-aralan at aprubahan o kaya ay tuluyang kwestiyonin ng dalawang iba pang miyembro ng kanilang dibisyon. Ang petisyon mga kabombo laban sa Duterte Youth ay inihain ni na Ray Magtalas at Abigail Tan, maging ni Raina Punsalan at Onel Ross Angkos noon pang 2019. Iginit nila na hindi tunay na kinakatawan ng Duterte Youth ang kabataan at katunayan ay lumalawag ito sa publication requirements sa rehistrasyon. Aminado naman itong si Garcia na mas komplikado pa ang kasong ito kumpara sa bagong henerasyon party list na dati ring sinuspindi ang kanilang proklamasyon ngunit tuluyang ibinasura ang kaso matapos makitaan ng ilang technical issues. Ang Duterte Youth mga kabombo ay nakakuha ng ikalawang pinakamataas na bilang ng boto dyan sa party list elections pagkatapos nga ng akbayan. Dahilan para makakamit ito ng 3 pwesto at yan ay dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nanalo rin ito sa tig-isang pwesto noong 2019 at 2022 na idinaos din ng mga halalan. Tiniyak ng pamunuan ng Department of Interior and Local Government na patuloy na titindig ang gobyerno ng Pilipinas sa pagbibigay ng hustisya sa mga taong pinagkaitan nito. Gumawa ng ahensya itong pahayag kasunod ng pag-aresto at muling pagpapabalik kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. dito mismo sa Pilipinas. Ang pag-aresto at pagpapauwi sa dating mambabatas ay bunga lamang ng pagtutulungan ng mga pangunahing ahensya katulad ng Department of Justice,
at Department of Foreign Affairs. Pinasalamatan rin ito ang Ministry of the Interior ng Timor-Leste dahil sa buo nitong kooperasyon sa pagpapauwi kay Teves sa bansa. Ang hakbang na ito ay nagpapakita lamang ng kahalagahan ng international cooperation upang matiyak na mapapanagot ang mga individual o grupo na nagtatago sa batas. Inaasahang haharapin na ngayon ng dating mambabatas ang patong-patong na kasong ihahain at inihain sa kanya na may kinalaman yan sa umano'y pagiging utak nito sa pagpatay kay nooy Negros Oriental Governor Ruel Digamo at siyam na iba pang nadamay sa pamamaril. Samantala, hindi naman bababa sa 52,000 na rims ng smuggled cigarettes ang matagumpay ho na naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs mula sa isang container port dyan sa bahagi ng Maynila. Anya sa ahensya, ang naturang container ay idiniklara bilang mga tela. Pero upang hindi raw mabisto sana, itinago ito at nandun sa loob ng naturang cargo ang mga sigarilyo. Sa isang pahayag ay sinabi naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ng naturang kargamento ay may kabuuang halaga na abot sa mahigit 81 million pesos. Dahil nga sa pagkakadiskubring ito, kagad namang isinailalim ang naturang kargamento sa warrant of seizure and detention. Dahil yan sa mga paglabag sa Customs Modernization Act and Tariff Act at ang alituntunin ng National Tobacco Administration. Ayon pa kay Rubio, ang operasyong ito mga kabombo ay bilang pagtalima doon sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na labanan ng agricultural smuggling. Tiniyak naman ng opisyal na magpapatuloy ang kanilang pagsasagawa ng mga kahalintulad na operasyon para mapigilan ang pagpasok sa bansa ng mga iligal na produkto. Ito ay bilang proteksyon sa lahat ng mga mamamayan, kabilang na yung mga magsasaka at lahat ng posibleng makabili ng naturang produkto at makagamit nito kung sakasakali dahil nga ito ay hindi dumaan sa tamang inspections. Samantala, nanawagan si Senator Bongo sa Department of Health na agad kumilos upang maprotektahan ang publiko laban sa bagong COVID-19 variant na NB.1.8.1. Ang mahalagaan niya ay handa at alam ng lahat kung nasaan ang banta at kung sapat ba ang ginagawa ng mga ahensya. Binigyan diin ng senador ang kahalagahan ng mahinahon at batay sa siyensyang tugon habang patuloy na tumataas ang kaso ng COVID-19 sa ibang bansa dahil yan sa nasabing variant. Natukoy ang NB.1.8.1 ng China, Hong Kong, Taiwan, France at ilang estado sa Estados Unidos. Mas malakas umano ang kakayahan itong dumikit sa cells, kaya posibleng mas nakakahawa ito. Babala ng senador, bukas pa rin ang mga paliparan ng Pilipinas, kaya kailangang siguraduhin kung handa ang mga ospital at epektibo pa ba ang mga bakuna. Kinwestiyon din ito ang kahandaan ng Department of Health at kung may mga sapat bang kapasidad ang mga ospital. Giit ni Go, dapat matuto ang bansa sa karanasan ng pandemya noong nakaraang 5 taon at tiyaking may pangmatagalang plano at sensyang batayan ang mga pulisiya. Sa dagdag pa natin mga balita mga kabombo, tinanggap naman ni Commission on Higher Education Chairperson Prospero de Vera III ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wakasan ang kanyang termino at sinabing siya ay voluntaryong nagbitiw bilang pagsunod na rin sa direktiba ng Chief Executive. Ayon kay de Vera, habang may termino pa ito hanggang sa darating na Hulyo 2026, nagbigay ito ng courtesy resignation na linsunod na rin sa utos ng Pangulo at taus-puso naman siyang nagpapasalamat sa naging tiwala at oportunidad ay pinagkaloob sa kanya. Papalitan siya ni Commission on Higher Education Commissioner Shirley Agripis, dating Pangulo naman ng Mariano Marcos State University, at itinuturing ni de Vera na malaking karangalan ang makapaglingkod sa mga estudyanteng Pilipino sa ilalim yan ng Universal Access to Quality Education Law. At binati rin mga kabombo nitong si de Vera, si Agripis at sinabing mananatili siyang taga-suporta ng adhikain ng sektor ng edukasyon.
Samantala, tiniyak ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kay Japanese Foreign Minister Takeshi Iwaya na pangunahing prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga dayuhan at turista, partikular ng mga Hapones dito sa Pilipinas. Sa kanilang bilateral meeting sa Tokyo nitong Miyerkules, sinabi ni Manalo na tinututukan sa pinakamataas na antas ng pamahalaan ang usapin ng seguridad at ginagawa ang lahat para tiyaking ligtas ang mga Hapones sa bansa, lalo na sa mga bumibisita para sa negosyo o turismo. Ito ay kasunod ng pahayag ni Iwaya na kritikal ang seguridad ng mga Hapones sa Pilipinas para mahikayat ang pamumuhunan at umaasa siyang mapapabuti pa ang sitwasyon sa bansa. Noong Mayo 9, naglabas ng babala ang Japanese Foreign Ministry sa kanilang mga mamamayan sa Metro Manila matapos maiulat ang ilang kaso ng pang-hold up sa mga lugar tulad na sa Makati at Taguig kung saan maraming Hapones ang naninirahan. Bagamat may paalala sa Kamaynilaan, hindi tinaasan ng Japan ang travel warning sa iba pang bahagi ng bansa at sa katunayan ibinaba pa nito ang risk level sa ilang lugar sa Mindanao kabilang ang buong Davao Region mula level 2 patungong level 1 na nangangahulugang kailangan lang mag-ingat sa mga paglalakbay. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Alamin na natin mga kabombo ang mga kaganapan dyan sa venue ng Palarong Pambansa 2025. At sa pagtutok nga ng ating timpilan dyan ng Bombo Radio Lawag ay patuloy yung ating pagkalap ng mga impormasyon sa maraming mga events na dinaraos nyo dyan. Alamin natin ang mga latest sa pag-uulat ni Bombo J. Agnir. Bombo Dennis, naitala ang kasaysayan sa Palarong Pambansa 2025 matapos ang makasaysayang panalo ng Davao Region sa larangan naman ng basketball para sa secondary boys. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, naiuwi ng kupunan ng Davao ang kampyonato matapos talunin ang Western Visayas sa score na 67-51. Mula pa lamang sa unang segundo ng laban ay agresibo na ang Davao Region, agad nakakuha ng 2 points. Sa pagtatapos ng unang quarter, lamang na sila sa score na 15-8. Patuloy ang dikdikang laban sa ikalawang quarter, ngunit napanatili pa rin ng Davao ang kanilang kalamangan sa 27-24 na score. Mas lalong lumayo ang agwat sa ikatlong quarter na nagtala ng 46-37 hanggang sa tuluyan na silang sinelyuhan ng panalo sa fourth quarter sa score na 67-51. Isa sa mga naging emosyonal pagkatapos ng laro ay si Sebastian Laroya, ang team captain ng Davao Region. Ayon sa kanya, inasahan nila ang magiging resulta dahil na rin binigay nila lahat ang kanilang makakaya araw-araw para sa pagsasanay. Ating pakinggan at panoorin ang ating pagkikipanayam kay Sebastian Laroy. Sinabi po tayo sa pagkapanalo natin. Apo, emotional po kasi ang saya po kasi para sa amin po, after 3 years po na abot na po namin ang palaro at nag-champion po kami. First time mo mag-champion? Apo, first time po namin makasali sa palaro at first time po din namin na makuha ang champion kagad. Training nyo sa games? Everyday talaga kami hard ang practice. Everyday namin binibigay ang all namin para sa training para makaabot sa oras na ito na makuha namin ang champion. Kaya inaasahan natin yung resulta? Opo, syempre kasi grabe ang pagod sa practice. Sa araw-araw na pinapakita namin, araw-araw kami nagpapakita sa court at ito na yung naging resulta sa lahat ng hard work na ginagawa namin.
mensahe niyo sa mga supporters? Thank you po sa lahat ng supporters namin, especially from Davao City and sa lahat-lahat ng supporters namin. Thank you sa walang sawang suporta and continue lang kayo mag-support next. Ang kanilang coach na si Jess Evangelio ay labis ding nagpapasalamat sa naging resulta. Anya 3 taon ang kanilang ginugol sa paghahanda at sa unang pagkakataon ay nakarating at nagtagumpay sa palarong pambansa. Dagdag niya na ang payo niya sa mga bata ay manatiling magpakumaba pabalik sila sa Davao. Ating pakinggan at panoorin ang ating pagkipanayam kay Coach Jess Evangelio. First of all, thank you God, thank you Lord. Salamat sa blessing na binigay sa amin. Very overwhelmed. Kudos to our players na binigay ang lahat. Grabe ang sacrifices namin from, actually parang 3 years preparation to. Andito na talaga kami sa palarong pambansa. First time namin napunta ng palarong pambansa after history. First time namin nagpalarong pambansa at the same time. First time ng basketball men, secondary boys, Davao region na nag-champion sa palarong pambansa. So very blessed. At the end of the day, gusto ko i-remind sa mga players ko na stay humble. Gusto ko, after yung celebration namin tonight, pagkabukas, stay humble, grind na naman, and yun, always thank the Lord for all the blessings. Thank you. Siyempre, hindi lang on the court, pati off the court, madaming challenges, grades sa mga bata, schedules sa mga bata, venues, lahat, injuries. Pero yun lang, kudos, always ko sasabi, kudos to our players na laging lumalaban, laging nag-work hard, everyday, gagrind, everyday, 4 hours a day practice namin, kasali pa studies nila. Ang players ko, most of our players is Ateneans, Ateneo de Davao. Sa Ateneo, bawal kang maglaro kung bagsak ka. So, yun, sobrang hands off ako sa mga players ko. Samantala sa kategoryang secondary girls sa basketball, wagi naman ang National Capital Region kontra Davao Region sa dominanteng score na 78-42. Ayon sa head coach ng NCR na si Camila Denise Costa, sobrang saya nila dahil lahat ng sakripisyo, training at paghihirapan ng mga bata ay nagbunga. Giit niya na hindi naging madali ang mga kalaban nilang rehiyon na kaya mas lalo nilang pinahahalagahan ang panalong ito. Hindi nila inaasahan ng resulta, ngunit ayon kay Coach Acosta, ang plano lang talaga ay maglaro ng isang laro sa bawat pagkakataon. Dagdag niya na ang ultimate goal ay maging back-to-back champion. Ating pakinggan at panoorin ang ating pakikipanayam kay Coach Acosta. Happy, una-una kasi grabe yung pinaghirapan ng mga bata going here. And syempre hindi madali mga kalaban. So I'm just happy for the girls, for their effort. They deserve the win talaga. Wala kami na-expect. We come here with just one goal, of course, to get the championship again. So, ang mindset lang namin, 1 game at a time. And, ayun, awa ng Diyos naman na nakuha naman namin 1 game at a time. We practice, may thrice a day pa kami practice. And we take care of their food, nutrition, everything. Talagang we're not taking palarong pambansa for granted. We take this seriously. And this is a national level tournament. And we want to make sure na yung mga bata, they learn something from this tournament. So talagang pinagandaan namin ito. After this, we're going to Singapore by June 24 para sa NBA Rising Stars Invitational. Medyo mabigat yung mga kalaban, but we're looking to win, hopefully. Pero syempre, iba pa rin yung matututunan ng mga bata. Ibinahagi rin ng team captain na si Aubrey Laparasara ng kanyang kasiyahan. Dagdag pa ni Lapasara ang pagkakaroon ng pagkakaisa at komunikasyon bilang team ay isa sa mga naging susi sa kanilang tagumpay. Isang araw ng kasaysayan at tagumpay, tunay na naging makulay at makasaysayan ang larangan ng basketball sa Palarong Pambansa 2025. Samantala, Bombo Dennis ay naidagdag na rin sa ngayon yung mga medal sa mga sports tulad ng basketball 3x3 at 5x5, gayon din ang swimming, athletics at taekwondo. At sa ngayon, namamayagpag pa rin ang National Capital Region na mayroong 98 gold medals, 65 silver medals at 41 bronze medals. At ngayon din ang nasa pangalawang pwesto ang Region 4A Calabarzon na mayroong 39 gold medals, 59 silver medals at 55 bronze medal. Gayon din ang nasa ikatlong pwesto ang Region 11 Davao Region na mayroong 35 gold medals,
22 na silver medals at 33 bronze medal. Ngayong hapon ay sasagawa na yung huling championship round sa iba't ibang event tulad ng dito sa Sepak Takraw, Western Visayas kontra sa Caraga Region. Ngayon din ang Volleyball Elementary Girls mangyayari sa bayan ng Bacara sa Central Luzon kontra sa Region 2 at Volleyball Elementary Boys naman Davao versus Central Luzon. Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat Bombo J. Ingat kayo dyan. So yan muna ang latest update mula rito sa Ilocos Norte para sa special coverage ng palarong pambansa. Bombo J. Agnier para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Muna tayo ng iba pang mga balita, mga kabombo. Yung unang naitalang kaso ng monkeypox dyan sa probinsya ng Iloilo ay nasa recovery stage na. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Kinumpirma ng Provincial Health Office na naka-recover na ang unang naitalang kaso ng monkeypox o mpox sa lalawigan ng Iloilo. Ayon kay Dr. Maria Socorro Colmenares Quinion, pinuno ng naturang opisina, gumaling na ang pasyente makalipas ang 22 araw mula nang lumitaw ang mga pantal sa kanyang balat. Samantala, nananatiling walang sintomas ang 5 kataong may close contact sa pasyente. Sa kabila nito, ipagpapatuloy pa rin ang kanilang 21 araw na quarantine na nakatakdang matapos sa Hunyo 12. Batay sa resulta ng laboratory testing mula sa Research Institute for Tropical Medicine, nagkumpirma ngayong linggo ang kaso ng monkeypox sa Iloilo kahit walang travel history ang pasyente. Tiniyak din ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit na patuloy ang aktibong pagmamanman nito, katuwang ang mga disease reporting units sa bawat rural health unit at ospital sa probinsya. Ang mpox patient or case considered as recovered na. Ang limas naman mga close contact na tapos na lang ang 21-day quarantine period. Ang probinsya ng Iloilo, Provincial Epidemiology Surveillance Unit, mga disease reporting units, health centers, mga hospitals. So, aktibo ang monitoring sa mga notifiable diseases. Si Dr. Maria Socorro Quinion ang head ng Provincial Health Office sa Iloilo. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga balita at impormasyon, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Siyempre, yung mga update natin dyan sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2025. At of course, sa pangunguna ng ating main station na nagsasagawa ng coverage ang Bombo Radio Lawag. So mga kabombo, ito yung mga himpilan natin na maaaring subaybayan ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live dyan sa bahagi ng Luzon. At unahin ko sa probinsya ng Isabela, nariyan mga kabombo yung Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa area ho ng Pangasinan, nariyan ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Habang sa Cordillera Administrative Region, Bombo Radio Baguio and Star FM Baguio. At sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, ang 102.7 Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, ang mga kababayan nating Ilocano na riyan ang Bombo Radio Tugigaraw, ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio La Union, at sa bahagi naman ng Southern Luzon na riyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation in this time of crisis, conflict, and confusion. Let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock.
quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Boss Radio, Bombo! Sa Radyo Bombo! Ang dysmenorrhea ay mas kilala sa tawag na menstrual cramps na nagaganap tuwing may regla ang isang babae. Ang pag-iinom ng non-steroidal anti-inflammatory drugs at mga pain reliever o analgesics ay epektibong paggamot sa pananakit dulot ng dysmenorrhea. Ang pag-inom din ng hormonal birth control pills ay nakakatulong upang mapigilan ang paninikip ng matres. Mainam rin ang paggamit ng heat pads sa apektadong bahagi ng katawan upang humupa ang pananakit. Ngunit hindi ito epektibong paggamot sa matagal na panahon. Narito ang ilang tips at paalala na dapat mong tandaan para makapaghanda at maging ligtas kapag mayroong lindol sa inyong lugar. Una, kapag nasa loob ng gusali, manatiling kalmado at isagawa ang duck, cover, and hold. At gawin ang mga sumusunod. Yumuko at magtago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Manatiling alerto sa mga banta sa paligid. Pangalawa, umiwas sa mga bintanang salamina, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Pang-apat, kung nasa labas, magtungo sa open area. Pang-lima, lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib na pagguho ng lupa. At ang pang-anim, kapag nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Very happy, una-una kasi Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Nagpapatuloy pa rin po tayo mga kabombo sa ating programang Bombohanay Idugtod. Siyempre nakakasama niyo pa rin na si Bombo Justin Fantanilla Rosete. Ngayong umaga mga kabombo, dumating po sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Ito pong si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves Jr. Kasama po ang kanyang abogado at ina. Ito po ay matapos nga po na mapauwi po kahapon ng ating bansang Pilipinas. Ito pong si Teves galing po dyan sa Timor-Leste. Dahil kung matatandaan po ninyo, ito pong si Teves ay itinuturong mastermind sa pagpatay kay Governor Roel Digamo at ilang iba pa noong taong 2023 mga kabombo. At ngayong umaga ay iniharap po siya sa kawali na po ng media at nagkaroon po ng press conference. Napag-usapan yung ilan pong mga bagay kaugnay po dito po sa kinakaharap po itong patong-patong po na kaso mga kabombo. And dito po sa press conference na ito, hiniling
ni dating Negros Oriental Congressman Teves no sa korte na bilisan daw yung magiging proseso ng kanyang kaso. Ngayong nakabalik na po ito sa Pilipinas dahil according to him ay naniniwala daw po siya o naniniwala siyang magiging mabilis ang proseso at nanindigan na malinis po yung kanyang konsensya. Mga kabombo, yan nakikita niyo po sa ating Facebook Live yung booking process na ginawa, yung pagkuha po ng fingerprint o yung tinatawag po na piano, mga kabombo. Dito po kay Arnulfo Teves o former Congressman Arnulfo Teves nang bumalik o makarating po siya kagabi dito po sa bansang Pilipinas pasado alas 11 po ng gabi nang lumapag yung kanyang kinalulunanan o sinasakyan pong aeroplano dito po sa ating bansang Pilipinas. At dito po sa press con po na ito ngayong umaga ay nandiyan din yung kanyang ina no na si Zenaida Teves at ang kanyang abogado na si Ferdinand Topacio, mga kabombo, na kabilang din po sa mga nag-abang, naghintay kahapon sa kanyang pagbabalik dito po sa ating bansang Pilipinas. Pakinggan po natin, mga kabombo, itong bahagi po ng pahayag nitong si Arnulfo Teves o former Congressman Arnulfo Teves sa isinagawang press conference kaninang umaga. Tignan natin kung sasagot siya. Sige po. Hi, sir. Sir, how do you feel now po na after 2 years, finally, you're back in the country po? And how do you feel na, kasi di ba meron kayong pending pa na appeal for asylum, tapos inuwi po kayo, pinayagan po ng Timor-Leste government na makabalik kayo sa Pilipinas despite na pending pa yung appeal? Yes, because actually, dun kasi, I've been there for 2 years. I know quite how the government there works, no? So, there's this judicial thing, but there is also what they call it something like political, which is the government. Oh. Iba pa yung ano ha? Iba pa yung presidente doon, iba pa yun sa government eh. Government there is different. Their president is something like ano lang, parang king ba, para siyang figurehead, yes. So, there are several factors there which are distinct and separate, but as to who is more powerful, and I cannot say anymore, no? Because sa totoo lang, I just won with finality my case in extradition, but they used another thing about expulsion, which technically I still had a few days to reply, but hindi ko alam ano nangyari. Pero sige na lang, tapos na yun. I mean, useless discussing things, I mean, over spilled milk, no? But sa totoo lang, of course, malungkot ako dahil siyempre makukulong ako na habang makukulong ako. So, kahit hindi pa, di ba, dito kasi makukulong ka kahit hindi ka pa convicted, no? But may mga ano naman yun, si Attorney Ferdy na bahala. But what I'm saying, on the other hand, I'm also glad that I haven't seen my mother for 2 years. My father died last December, hindi na ako nakauwi. So it was quite painful. And also, at least, umaano na rin, matapos na rin. Dahil kahit nung nandun ako, inisip ko, kung hindi man ako umuwi, haharapin, kailangan pa rin ito matapos eh. Ito lang sana yung request ko sa sa korte na sana mabilis yung yung kaso. Dahil sa totoo lang, kung tatrabahoin talaga yung kaso, sandali lang yung sandali lang naman sandali lang matapos kung ano. So, yun lang yung Anyway, I believe I trust my lawyers very well, and I know my conscience is clear. So, ang sa akin lang, sana lang mabilis yung proseso para matapos na. Di ba? Matapos na siya. Para tapos na. Thank you. Hi sir, good morning. I am Camille Samonte from TV5. Question po kay Mr. Teves. Sir, just want to get your reaction dun sa naging statement ng government ng Timor-Leste. They were saying that one of the reasons why they decided to deport you is because of the implication of the
national security ng bansa nila. Kung baga sinasabi nila, yung pananatili mo doon ay nakakaapekto sa kanilang security? Siguro si Attorney Topacio na lang ang mas competent sumagot niyan. Attorney Topacio, sir? One sa ano lang. Yes, okay. Ganito lang yon. Kung sino man nagsabi nun, you know, everyone in this world are entitled to their own perceptions. Yun lang. Thank you, Counsel. May you answer, please? I affirm the statement of my client. Thank you. Okay, last na lang po from my end. Sir Teves, you know na darating din naman yung punto na haharapin mo rin itong mga kaso. Why did it take you so long to stay in Timor-Leste? Bakit hindi na lang po natin hinarap ito sa korte? You know, I mean, a lot of you here know me ever since my days in Congress. I'm a very honest and sincere person. I will be very consistent. Even our pleadings in court, I had not had, even now, still have, but of course, here I feel safer with the NBI because pasalamat ako kay Director at sa lahat ng staff ng NBI na maganda yung pagtrato nila sa akin mula nung pagkuha sa akin hanggang ngayon. So, my concern is really my life, my security. Handa na po kayong harapin si Mayor Janice Digamo? Wala naman problema. I mean, I can face anybody in this world. Thank you po. Thank you. Kindly address your questions to the good counsel. Next. Good morning po. Kay Attorney Topacio po. Attorney, now that meron na pong movement itong ating kaso, ano na po yung mga next steps po natin and yung mga plano pa po natin na gagawin? Mike, sir. Well, I cannot comment in detail on that because ngayon pong nasa territorial jurisdiction na ng Pilipinas si Ginoong Teves at may kaso po, maraming kaso katulad naman po ng nabanggit ng ating napakagandang Chief of Staff ng NBI, that sub judice rule now applies. Suffice it to state that the lawyers who comprise the team to defend Mr. Teves will do everything under the law to give him our best defense. At doon na lang po si former Congressman Arnulfo Teves Jr. ay mananatili po o pansamantala po na madiditine sa Bureau of Corrections of Bucor Detention Facility sa bahagi po ng Muntinlupa na hihiramin po ng NBI para po sa custody ng dating kongresista habang nagpapatuloy po ito pong mga proseso na pagdadaanan at lalang-lalo na naharap po sa patong-patong na kaso. Ito pong si Congressman Teves dahil nga po siya nga yung itinuturo nga po na mastermind sa pagpatay kay late Governor Roel Digamo. Oras po natin, 13 minuto, makalipas ang 1:00 po ng hapon. At bukas, sa araw ng linggo, June 1 na. And from that, ay ilang linggo na lang, almost 2 weeks, o more than 2 weeks mga kabombo, ay muli na naman po magbabalik sa eskwela ito pong ating mga estudyante, yung mga mag-aaral po natin mga kabombo. And in line with this, ang isang grupo po ng nangangasiwa or kaya naman ay tumututok sa kapakanan po ng ating environment, particular na ito pong Bantoxec. May mga panawagan dito po sa mga magulang, ayan, sa mga bibili ng mga school supplies, tulad po ng bags, dahil meron po silang mga may mga monitor po sila na nakita na mga gamit pang eskwela, lalo na yung mga tulad po ng bags, ayan, yung mga water containers, lunch boxes, notebooks, pens, pencils, yung mga plastic covers, mga crayons, erasers, and watercolors na hindi po ligtas para po sa kalusugan ng mga bata po na maaring makahawak at makagamit po nito.
they are not they are improperly labeled o wala pong mga product information. Alam niyo, katulad po sa ano yan, sa lalaking naniligaw na kakikitaan ng mga red flags. Ganito din po yung pagbili ng mga produkto na kapag hindi sila properly labeled or hindi po nakalagay kung saan siya na manufacture, saan pwedeng ma-contact yung gumawa po nito. Isa po yan sa mga red flags na dapat nating tignan tayo, especially mga moms out there na bibili po ng gamit ng inyong pong mga anak ngayong nalalapit na yung pasukan. Mamaya, sa pagbabalik po natin, makakapanayan po natin si Sir Tony Dizon, ang campaigner po ng Ban Toxic kaugnay sa bagay na ito. Pero bago po ang lahat ng yan, narito po muna ang ilan sa mga paalala. Ang dysmenorrhea ay mas kilala sa tawag na menstrual cramps na nagaganap tuwing may regla ang isang babae. Ang pag-iinom ng non-steroidal anti-inflammatory drugs at mga pain reliever o analgesics ay epektibo